Assalamualaikum, nagbabagang balita galing sa Saudi Buzz. Post nila 11 hours ago pa lang na meron nahuli sa Al-Kubar na nagdadamit daw ng pambabae sa public, sa mall. Isang kumbaga bading o beki o ano man tawag sa kanila, member ng Rainbow Flag. So tignan natin, may mga marites sa comment nag-iisip kung Pinoy kaya yan. May nakita akong comment dito, yon, anong lahi naman kaya yan? Thank you sa Good Samarites natin. Ito ang link. Pasok mga Marites. Ayun. Sa isang website ng Saudi. Tingnan natin kung ano sabi dito sa video. قبضت شرطة المنطقة الشرقية على مقيم من الجنسية المصرية ظهر في محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي متنكرا بعباءة نسائية في أحد المراكز التجارية بمحافظة الخبر وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه. Ayun. Ang sabi, Egyptian ang lahi eh. Ayun, Arabo-Egyptian. So, rumampa sa mall, no? Na naka, ano pa talaga? Naka-butch pa. Ay, hindi. Nakatakong tawag dun. Yes, nakatakong. Hindi pala butch. Yung lola ko pala nagbo-butch. Nakatakong, oh. Rumampa na nakatakong. Rumampa sa mall na nakatakong. Kaya paalala to sa mga kababayan natin dyan, na mga member ng Rainbow Flag. Hindi ito ang lugar para i-express, tulad nga isang sinabi sa comment, hindi ito ang lugar para i-express mo ang masyado ang iyong na-feel o kung saan ka member sa bansang ito, dahil dyan ay maingat sila sa ganitong member ng mga Rainbow. So alam natin kasi ang Propeta, peace be upon him, ay sinusumpa ang mga, ito ay bawal sa Islam dahil sinusumpa ang mga lalaking sumusuot ng damit ng babae, gumagaya sa babae, o babaeng gumagaya sa pananamit ng lalaki. Yan po ay turo ng Islam. So ingat-ingat yung mga kababayan dyan. Parang ano lang parang tricycle lang maingay dito. So ingat-ingat yung mga kababayan natin dito, mga Pilipino, na buti nga hindi Pinoy ito na nabalitaan. Pero dito sa Batha, marami ako din nakikita na minsan sa Pinoy market dito sa Riyadh, mga bekis na gabi magdamit talaga, na mas dinaig pa yung babae na sobrang fit na fit din ng mga damit na nagpapaakit sa mga ibang lahi dito, naghahanap ng sugar Arabo, sugar daddy o sugar Bengali o Indian. So tawag dito, lagi yung nilalagay ang sarili sa pahamakan. Nag-abroad ba kayo para gumawa ng kalokohan, o nag-abroad kayo para kumita ng pera, mag-ipon para sa pamilya? Tanongin yung sarili nyo, para saan kayo nag-abroad, di ba? Nag-abroad ba kayo para makulong, o nag-abroad kayo para kumita ng pera at bumalik sa ating lupang sinilangan at magtayo ng negosyo, umasenso sa buhay, mag-aral, suportahan ng pamilya? So tanungin natin mga sarili natin kung bakit tayo nasa abroad. Ano ba ginagawa natin dito? Pang enjoyment ba? Hindi ito parang USA or Canada or ibang bansa na pwede mag-happy-happy na lang at pwede kang tumagal or magkaroon ng citizen. Iba po dito. Trabaho lang talaga ang pinunta mo dito at babalik ka din sa bansa natin. Kaya tandaan nyo, ang Saudi ay hindi lugar para gawin ng lahat ng freedom masyado na gusto natin. Alala ko din pala, bago tayo magtapos, pero sa YouTube ko na video yung in-upload ko patungkol din sa ganyan, na sa Pilipinas nangyari din yan, na may lalaki nagnikab pa nga yung mata lang ang nakikita, ginaya. Meron din sa Europe ganyan. So syempre pangloloko din ito na mamaya pwede silang makapasok sa banyo ng babae na hindi alam na lalaki pala, na alam mo yon, na tawag dito, namamantala. Yes, namamantala. Ito yun, nahuli siya. Malaki na tapos nagkaganyan ka. Nagdamit na dito yata, parang sa airport or station, basta. Tanggalin mo, tanggalin mo. Isang mga babae. Tanggalin mo. Oh, yan yung sinasabi yung babae ka. Ayan. Hinuli din. Hindi, wala. Papayita ko lang sa amin. Hinuli din siya sa atin. Okay po, maraming salamat. Ingat lang sa mga kababayan natin dyan. At si Ibrahim Casey nga pala, huwag niyong kalimutan mag-follow sa akin FB page. Meron akong 2 page. Ayan, Ibrahim, tapos yung isa Casey. Andun din lahat yung videos ko. Maraming salamat, ingat kayo. Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe to Ibrahim Casey.